What's up mga best? Welcome back to another vlog. And in today's video, sisilipin natin ay isa na namang loan up. Yung sabi niya, yung maximum daw na pwede niyong ipahiram is 15,000 pesos. At easy lang daw yung life mo dito ha. So yung loan up na to ay si Easy Peso. So totoo bang easy yung lahat ng mangyayari sa'yo kapag nag-loan ka dito kay Easy Peso? So malalaman natin yan sa video na to. Hello everybody! Welcome back to my channel. So disclaimer muna, this video is not sponsored. Dinownload ko po yung app, sinubukan ko siya. Para sa inyo na yung mga nagbabalak pa lang na gumamit dito kay Easy Peso, ay makilala nyo muna siya at hindi nyo na kailangan i-download pa yung app. Kasi sasabihin ko na sa inyo kung ano yung ma-expect nyo dito guys ha. So if you haven't subscribed, subscribe kayo sa channel na to kasi marami tayong mga ganito sa vlogs sa channel ko. So, makikilala nyo yung mga tunay na kulay na mga loan apps na yan na palutang-lutang sa ating mga social media feeds. So, today's spotlight is itong si Easy Peso. And I checked, mukhang legit naman siya kasi rehistrado naman siya. I always say, register doesn't mean na okay siya sa inyo. It doesn't mean na easy siya sa inyo, guys, ha? Because wala nang paligoy-ligoy pa, I'm gonna go straight to the point, guys. Yung video na to, hindi siya usapang reject. Hindi rin siyang usapang approve. Pero usapang pahirapan siya mga best. Kasi doon ako na-stuck sa pagtitake ng picture. Ilang beses ko siyang ginawa. Over the course of 3 days, paulit-ulit ako ng picture. Ayaw niyang tanggapin yung mukhang ito mga best. Sinetext niya lang ako na approve na daw yung loan ko. Pero every time bumabalik ako sa app, hinihingi niya yung selfie ko na ayaw niya namang tanggapin. So, wala patutunguhan yung buhay mo dito kay Easy Peso if you encounter the same error as I did. Dito pa lang guys, masasabi ko hindi siya easy ha. Pero kung gusto mo i-try at baka sakali, makapasa ka dito and watch till the end para malaman mo kung ano ba yung mga ikakaltas niya. So, paano mag-apply dito? Madali lang ba? Well, syempre, dapat i-download mo muna siya. At pagkatapos mo siyang i-download, magbibigay ka ng phone number mo sa kanya. Tapos ipapadala kanya ng code pagkatapos kang mag-agree sa privacy policy na yan at i-click mo yung send OTP. Paglagay mo ng code, syempre, hihingi po siya ng mga permission na i-access yung kung ano-ano nasa device mo. At kung gusto mo pa rin magpatuloy, kahit na sinabihan na kita na medyo mahirap yung process dito ha, tulad ng nangyari sa akin, click mo na lang yung allow kung gusto mo pa rin magpatuloy. So, hihingi siya ng mga individual permissions like, payag ka ba na mag-make and manage phone call? So, ba't may ganun? Tapos, once mga device permission. So, in your face, sasabihin niya, pwede ka na umutang ng up to 15,000 pesos. But kung first time mo, huwag ka kaagad mag-expect na yun yung mauutang mo. Kasi baka ma-stuck rin dun sa picture taking portion at hindi ka na makapag-progress from there. But anyways, kung gusto mo pa rin siyang tubukan, i-click mo yung borrow now. Total, sabi niya, 0.06% per day daw. Tapos, up to 120 days daw. So, i-click mo yung borrow now at saka hihingi niya yung mga personal information mo like purpose of the loan. Ano ba pakialam nito? Level of education, tapos marital status, number of children, province, yung gano'n. Save and continue para makapagpunta ka doon sa part kung saan ibibigay mo yung mga address mo, email address. By the way, your email address is optional. Alternative phone number is optional. At buti na lang yung Facebook mga guys, optional din. Pero, does that really matter? So, just click save and continue kung gusto mo makapagpatuloy. And then, the next page is siyempre, hihingi din siya ng mga income information mo, yung work, income or work information mo, tapos yung mga address mo, yung mga ganon. At hihingi din siya ng mga types of jobs na nasa category niya is part-time, contractual, or project-based, business owner, student, not working. So, tumatanggap siya ng student, mga best. Pero, baka pahirapan niya din sa picture-taking na portion. Baka mas mahirap pa kumuha ng picture dito kaysa magpa-picture para sa yearbook niyo, mga students dyan. So anyways, kung gusto mong pagpatuloy, sige, magpatuloy pa. Tapos sasabihin ka pa niyang terrific pagkatapos mo ibigay mga personal information mo, ganun. At saka i-click mo yung continue kasi wala namang silbi yung page na yan. So i-click mo lang yung continue tapos magbibigay ka ng emergency contacts. Tatlo po yung hihingi niya. Kaya hihingi po siya ng permission na ma-access yung phone book mo kasi yun nga, tatlo yung hihingi niyang contact. Pagkatapos nun, ay very good ka na daw, check. Pagkatapos nun, click mo yung continue kasi may one last step pa daw. Tapos, pipicturean mo na yung ID mo. Yung mga IDs na gusto niyang kunin or yung tatanggapin niya are SSS, UMID, driver's license, passport, TIN, postal, and voter's ID, mga bet. Pipicturean mo yung ID mo, bale. So, nakapasa ako. So, pagkatapos mo mag-picture ng ID, so, pwede ako mag-proceed. At least, guys,
nagawa ko pa yung pag-picture ng ID. So, kinuha yung mga personal information ko, kinuha yung picture ng ID ko, guys. Pero ayaw nilang tanggapin yung aking selfie. So, tinry ko siya for 3 days straight. Ayaw niya talaga tanggapin yung selfie ko with my ID. Ba't ganun? Nagduda na ako. So, sabi ko, kung ayaw mo, edi wag, diba? Doon ako na-stuck sa selfie. Kahit na ginawa ko yung sinabi niya na look left, look right, yung ano, ayaw niya talaga. Ayaw niya talaga tanggapin yung mukha ko. Ewan ko sa kanya. So, nag-research na lang ako, guys, para malaman ko kung ano-ano ba yung mga fees na ikakaltas niya. And totoo bang low interest siya, safe and legit. So, yung low interest, no question about it, mga best. Pero dun ka mabibigla at marirealize mo na hindi pala siya easy sa life natin because meron naman pala siyang ikakaltas na service fee na pagkalaki-laki bago niya i-release yung loan mo. So, for example, kung first time ka ha, hindi ka naman makaka-expect na makakapag 15,000 kang loan term eh. Makaka-expect ka yun siguro 1,000, 1,500. Pero it's not that easy mga best na makuha yung 1,000 or 1,500. Because meron po siyang ikakaltas na service fee. At yun yung hindi maganda. Kasi yung service fee, guys, na ikakaltas niyo sa inyo, tatawagin niyang total expense. Yung interest, sasabihin niya, for example, uutang ka ng 1,500. Sasabihin niya, meron siyang total expense. So, ano po total expense na to? But it's 450. It's like 30% of your loan mapupunta sa total expense. At yun, yung interest 16 pesos lang pero kakaltasan ka na yung 450. Okay ba yan? Yung matatanggap mo is 1,033. So, kayo na bahala kung payag kayong ganun ha. Kasi yung babayaran mo after that, meron pa siyang pa 2 payments para kunyari installment. Pero walang silbi yun guys kasi yung first payment mo, dun lang mapupunta yung malaking bulk ng babayaran mo. Parang buong loan mo dun mo babayaran eh. So, yan. Up to you kung bibigyan mo siya ng GCash information mo or bank information mo. Given the fact na maliit lang pala yung matatanggap mo kasi malaki yung kakaltas niyang other expense. So, what that other expense is, no idea. Pero para sa akin, hindi pala easy yung life dito ka Easy Peso. Pero up to you, kung may emergency, walang-wala talagang mapahiraman at willing kang i-take tong ganitong klaseng loan term, it's totally up to you kung makapasa ka sa picture-taking portion. So, ito si Easy Peso, guys, and what do you think? So, kung meron kayong gusto mga loan app na ipasilip, lagay nyo lang sa comment section below and silipin natin yan. Basta para sa akin, no. No go dito ka Easy Peso. And I hope meron kayong natutunan sa vlog na to. Let me know what you think. Kung meron kayong mga reaction, comment, suggestion, wag lang violent reaction, put it in the comment section below. And hope to see you on my next vlog.